4 months ago, tagal na po, no? 4 months ago, ako po ay nanaginip. Pero bago po ikwento ko yung panaginip na yan, tumayo po muna tayong lahat at tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Hindi natin ang gabay ng Panginoon upang ma-deliver ng maayos ang kanyang mensahe sa araw nito. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. We praise you, Jesus. We glorify you, O God. We welcome you, Holy Spirit, in this place. Move and make your way sa bawat puso na narito sa lugarin nito, Panginoon. Lord, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon, dinadakila ka namin, at itinataas ka namin, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, Lord. Sa mga oras na ito, Panginoon, inaanyayahan namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu na manguna sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon. Hayaan mo, Lord, ang mga revelation na nagmumula sa iyo, Panginoon, ay aming matanggap, Panginoon, sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. Hayaan mo, Lord, ang aming mga isip, ang aming mga tainga, ang aming mga puso, ay maging prepare, Panginoon, sa mga salita mo na nais mong ibigay sa araw na ito, Panginoon. Lord, sinabi mo nga, Panginoon, sa iyong mga salita, Lord, ang iyong salita ay hindi babalik sa iyo, Panginoon, ang walang saysay, Panginoon, kundi, Lord, it will accomplish, Panginoon, the purpose that it was sent to us, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, sa paghahayag ng iyong mga salita, Panginoon. At tanging salita mo lamang, Lord, ang mamutawi sa aking mga labi, O Lord. Anoint my lips, Panginoon, with your Holy Spirit, Panginoon. At itago mo ako, Panginoon, sa iyong likuran, O Lord, at upang ikaw lamang, Panginoon, ang makita, mataas at madakila sa lugarin nito, Panginoon. Prepare our heart, Panginoon, to receive your words in the mighty name of Jesus. Ito po ang aming samong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Samahan mo ako, Panginoon. Hallelujah. Amen. Naari na po tayong buko. Ayan, so kanina po, sinabi ko sa inyo na ako po ay nanaginip 4 months ago. At naikwento ko na po dito yon. Tama po ba? Natatandaan niyo po ba? Nanaginip po ako 4 months ago na ako po ay pumunta sa isang bahay. Malaki siyang bahay. And then, pumasok ako sa isang kwarto at nakita ko ang mga bata na umiiyak. At ang sabi ng mga bata na to, Jesus is coming. Parating na daw po ang Panginoong Hesukristo. At humangin ng malakas, at ako po ay napabuwal, at ako ay umangat. Sa pag-angat ko pong yun, nakita ko sa aking vision na ako ay dinadala sa himpapawid. At nakita ko po ang Panginoong Hesukristo. Hindi ko nakita ang kanyang mukha, but I know si Jesus Christ yung nakita ko. At may pinakita siya sa akin isang blueprint. Para siyang flowchart, parang procedure, parang mapa na hindi ko naman nauunawaan. Until kahapon na ako po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. Every time na mag-speak po ako dito, ako'y nananalangin sa Panginoon kung ano yung nais ng Panginoon na iparating sa bawat isa sa atin. At yesterday, doon ko po na-conclude na ang mensahe na ibinibigay sa atin ng Panginoon, ito po ay ipinakita na niya sa akin sa panaginip, pero hindi ko nga po alam kung ano po ito. As the months pass by, every month, ibinibigay ng Panginoon ang bawat step na nakasulat doon. At ngayon po, ang mensahe sa atin ng Panginoon, ito po ay pinamagatan na God's blueprint. At sa aking pananalangin, sabi ko, Lord, ano yung mensahe na gusto mo na ibigay sa mga kapatiran? Binigay niya po sa akin ang Exodus 11. Alam niyo po ba ang nakasulat sa Exodus 11? Ito po ay ang huling salot. Ang huling salot na ipinadala ng Panginoon bago palayain ang bansang Israel mula sa pagkakabihag sa mga Ehipsyo.
sa Egypt. Sila po ay naging alipin ng Ehipto, ng mga Egyptians sa loob ng 400 taon. 400 years. Bakit po sila naging alipin? Dahil po ang mga Israelita ay matigas ang ulo. Diba po? Hinayaan ng Panginoon na sila ay maging alipin ng mga Ehipsyo upang sa gayon sila ay matuto na magkaroon ng repentance. At iyan po ang unang chart na ibinigay sa akin ng Panginoon. First step, May 2025. Ang topic po natin is about repentance. Natatandaan niyo po ba? Bumalik tayo sa Panginoon. Yun po ang title ng mensahe na ibinigay ko sa inyo 4 months ago. At ang pangalawa po, step na ibinigay sa atin ng Panginoon is ang Holy Spirit, ang true source of wisdom. We receive the Holy Spirit the moment na we repent doon sa ating mga kasalanan na nagawa. Amen po ba? And if we have the Holy Spirit within us, tayo po ay mare-renew. So we receive, nag-renew tayo, it is called restoration. Nanumbalik ang dating tayo. Nanumbalik yung masidhi nating pag-ibig sa Panginoon. Restoration. And Number 3 na ibinigay sa atin ng Panginoon, ito po yung last Sunday. Tayo po ay na-release ng Panginoon. God is calling us by name. Amen po ba? Yung third po pala, nakalimutan ko na wala sa isipan ko. Ito po yung iisa lang ang kailangan. Ang bumalik tayo sa altar. Di ba po? Included po ng restoration, yung pagbabalik natin sa altar, yung pagkakaroon po natin ng intimacy sa ating Panginoon. Hindi tayo mare-restore hanggat hindi po tayo nagkakaroon ng intimacy, ng true relationship sa ating Panginoon. Mananatili lamang po tayo na stuck up sa ating pananampalataya hanggat hindi po tayo natututo na magkaroon ng tunay na relasyon sa ating Panginoon. And it's sad to say, marami sa mga Kristiyano ang nai-stuck doon sa process na yun. Na kesa magpalalim sa Panginoon, they just go to the flow. And number 4 nga po, ito po yung last Sunday, yung tayo po ay nirelease ng Panginoon doon sa calling na ibinigay niya sa atin. God is calling us by name. Di po pala last Sunday yun, last second week ng month of August. So, kung kayo po ay narito mula September, mula May, June, July, August, nakompleto nyo po yung blueprint na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Dito po sa Exodus 11, binasa po kanina ng aking pamangkin na si Labi. Sabi po dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, isa na lamang ang salot na ipadadala ko sa Paraon at sa buong Ehipto at papayagan na niya kayong umalis. Hindi lamang niya kayo papayagang umalis, ipagtataguyan pa niya kayo. Sabihin mo sa mga Israelita, babae man o lalaki na humingi sila ng mga alas na tila o ginto sa kanilang mga kapitbahay. Niloob ni Yahweh na igalang ng mga Ehipsyo ang mga Israelita. Sa katunayan, si Moses ay dinakila sa buong Ehipto, maging ang mga tauhan ng Paraon at ng buong bayan. Sinabi ni Moses sa Paraon, ito ang pinasasabi ni Yahweh, pagdating ng hating gabi, maglalakad ako sa buong Ehipto. At mamamatay ang lahat ng panganay na lalaki. Mula sa anak ng nagmamana ng trono ng Paraon, hanggang sa panganay na anak ng hamak na aliping
ding babae na tagagiling ng trigo, pati panganay na mga hayop ay mamamatay. Walang naririnig sa buong Ehipto, kundi ang malakas na panaghoy na hindi pa naririnig at hindi na rin maririnig kailanman. Ngunit ang mga Israelita, maging ang kanilang mga hayop ay hindi man lang tatahulan ng aso upang kilalanin mo na may pagkakaiba ang pagtingin ni Yahweh sa mga Israelita at sa mga Ehipsyo. Lahat ng tauhan mo ay luluhod sa akin at magsasabi, lumayas na kayo ng mga kababayan mo. Pagkatapos nito'y aalis ako. Pagkasabi nito'y galit na iniwan ni Moises ang Paraon. So ito po ang huling salot na ipadadala ng Panginoon sa Ehipto para po palayain ang mga Israelita. So, ganun katigas po ang puso ng Paraon na dumating sa buhay niya, dumating sa Ehipsyo, ang pinakahuli na hatol ng Panginoon. Pero bago po dumating ang hatol na ito, ang Panginoon ay nagpadala ng isang babala sa pamamagitan ni Moises. Ganyan po ang ating Panginoon na kumilos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Na kapag po tayo ay nagkakaroon ng matigas na puso at tayo po ay lumalayo sa Panginoon, ang Panginoon ay magpapadala ng kanyang propeta upang tayo ay bigyan ng babala. At kung hindi tayo makikinig sa babalang iyon, doon po ilalapag ng Panginoon ang hatol. Sa pamamagitan po dito sa binasa po natin, inilipag ng Panginoon ang panghuling hatol. Sabi nga po, ang huling alas. At sa pagkatapos po ng huling hatol na ito, ang bansang Israelita po ay lalaya na. Amen po ba? Naranasan po ba natin na tayo po ay binigyan ng babala ng Panginoon, subalit naging matigas ang ating mga puso katulad ni Paraon? Hindi tayo nakinig. Kaya naman, ang huling hatol ng Panginoon ay dumating sa atin. Pero heto po ang maganda. Ang Diyos ay handa po na magpatawad. Ang Diyos po ay handa na tayo ay muling yakapin. Sabi po dito, ang mga siyam na salot po na ipinadala ng Panginoon sa Paraon, sa Ehipsyo, ang number 1 po, para na rin po sa kaalaman ng lahat, number 1 po, tubig na naging dugo. Ayan, so kung napapanood natin yung 10 Commandments na palabas kapag ka nagmamahal na araw, nandun po yan. Tubig na naging dugo, sa Exodus 7 po, makikita po natin yan. Ang ilog Nilo po ay naging dugo, yung kanyang mga tubig po na to.